So yan, maligayang panonood pong uli. Ito yung ating bagong setup ng ating ATS, Automatic Transfer Switch. So ito, de-demo muna natin. So halimbawa, meron tayong main power provider, sample Meralco. Tapos halimbawa, solar or genset. So simulate lang natin. So halimbawa, nag-brown out po yung Meralco. So simulate off natin para makita natin na nag-brown out. So once po walang supply yung ating main power provider, automatic pong change over sa ating backup power yung ating control o ATS natin. At pagka bumalik naman yung normal power natin, automatic din siyang babalik ulit o i-prioritize na yung ating main power provider. So kahit walang supply dito yung ating backup o emergency power, basta't meron tayong normal power is gagana pa rin po tayo o walang mangyayari kasi naka-priority po yung ating main power dito. So pagka off lahat, off din yung ating system. So ngayon, kapag yung emergency power lang yung naka-on natin, gagana pa rin po yan. And then, gaya ng sabi natin kanina, priority yung ating main power. So automatic siya mag-change over. So yung gamit natin dito ay, yan, off muna natin. Meron tayong simulation natin, dalawang circuit breaker para sa ating main at saka emergency power, dalawang magnetic contactor. So depende po sa kung ano yung kapasidad o ampere rating ng ating magnetic contactor, is depende po sa main na inyong bahay o sa inyong circuit breaker. Dapat magkatugma po yan, or mas maganda na mas mataas itong ating magnetic contactor. So sample, kung ito ay main natin is 40 amperes, so dapat ito hindi rin bababa sa 40 amperes. So 40 to 50 amperes is pwede po. Ngayon meron tayong dalawang time delay. Delay po yan sa ating normal and emergency change over. Tapos isang contact relay. So siya po yung magiging pinaka switching natin kapag meron tayong power failure. Tapos syempre nakaparallel lang po yung ating supply dyan, and then yung ating diagram. So ito yung ating diagram pala. So ano lang to, sineparate lang natin, pero yung ating normal power, so ito yon line 1 and line 2 natin dito. Yung pinaka relay natin, hindi tayo malilito kasi meron ditong mga numbers na nilagay natin. Itong coil niya 8 and 7. Tapos dito yung normally open natin is nasa normal power supply natin. Ang normally close is nasa emergency power. So yung ating time delay na timer 1 at saka timer 2, yan, pares lang sila. Ganun din yung ating contactor, itong N sa ating normal power, at saka itong emergency natin na magnetic contactor, which is ito yon. Meron din siyang electrical interlock. So once naka-on to yung ating normal power, mag-open naman to dito. So hindi tayo pwedeng mag-on sa ating normal emergency power. Ganon din kapag nag-on yung ating emergency power, hindi tayo pwedeng mag-on dito sa ating normal power. At the same time, meron siyang time delay para hindi magpang-abot yung ating normal at saka emergency power. So mas maganda kung meron tayong mechanical interlock din para mas better yung safety ng ating control. So ngayon wala tayong mechanical interlock, so baka sa susunod pagka nakabili tayo is i-demo din po natin yan. Ngayon itong ating yan, R1 natin, contact relay, T1 and T2 yung ating delay timers, magnetic contactors yung ating N at saka M dito. So makikita naman natin sa ating pinaka diagram. So sa marami pong iba pang mga tutorials, visit nyo rin yung ating FB page, yan po, at saka syempre yung ating YouTube channel. So as per sa ating pinaka diagrams, binasi lang natin to dito. Napakadali lang pong i-wiring kasi itong mga numbers dito is meron din po yan sa mga itong mga terminal markings, ganun din sa ating mga controls. So gaya na lamang nito, yan. So may mga markings po yan, yung ating mga magnetic contactor, lahat po ng controls, gaya nito.
NC number 22, yan, at saka 21. Tapos yung ating mga ito lahat, yan, meron din yan 61, 62, T1, T2, at siyempre yung ating yung coil natin is nakatatak po yan na A1 and A2. So yan po, ganon din dito, yan yung atong A1 and A2. Ibig sabihin po, yan yung sa ating yan coil. Sa ating mga relay at timers, so sa relay natin 8 and 7. So nandito po yan 8 and 7. Sa ating delay timers, so parehas lang sila 14 and 13. So meron yan dito, hindi lang siya klaro kasi sa ating video, kaya minabuti natin na i-pre-wire na lang kasi mahirap po siyang sundan kapag walang diagram. So ito na siya, naka-series lang naman po yan dito. Tapos yung ating load, nakaparallel lang po yung ating load side dito. Yan, T1, yan, saka T1. Tapos itong itim, T2, yan, ito yon, naka T2 din siya. So common yung kanyang loads dito. So ibig sabihin, kapag nag-supply yung normal power natin o kaya yung ating emergency power, is automatic yung ating load po ay mabibigyan siya ng kuryente. So ngayon yung ating input dito sa ating, syempre magkaiba sila. Yan, dito siya sa line 1 and line 2 natin nilagay. Yan yung ating normal power. Ganon din po sa ating emergency power. So naka line 1 and line 2 din po siya. Yung ating timers pala, so ito nakaset lang to sa around 2 seconds. Yan, 2 seconds. So pwede yung taasan. So depende sa inyong gusto, lalo na kapag meron kayong mga refrigerator or mga electronic na wala kayong UPS. Importante na taasan nyo yung delay. Kasi halimbawa sa refrigerator is at least 3 to 5 minutes po yan. Lalo kung wala kayong protection dyan na device sa or on delay ng iyong mga refrigerator. Importante po yan kasi nasisira po yan kapag merong fluctuation or change power na mabilisan. Yung compressor po niyan is masisira. At yung mga electronics po natin na mga TV o computers, kung wala kayong UPS, is importante din na meron siyang sakto na time delay para sa change power, para hindi masira yung ating mga components. So ito yan, sundan nyo lang po yung ating diagram at napakaliit lang naman yung wiring. Kung meron po kayong ibang katanungan, comment lang po kayo sa comment section at pwede kayong mag-message sa ating FB page para sa guidance. Salamat po.